Hi mga mama! Welcome back to my channel! So for today's video, I'm super excited na gawin tong vlog na to kasi hindi naman to yung usually na napapanood yun dito sa YouTube channel ko. Recently kasi lagi ako napapanood ng mga vlogs ni Kuya Lloyd and nami-miss ko lang yung mga banding na ginagawa namin na hindi namin actually napapakita or nasasabi sa vlog. Syempre sa vlog ni Kuya Lloyd, ang napapanood niya lang is around 10 to 20 minutes vlog. Hindi namin talaga napapakita yung 24/7 or whole day. Kabog yung 24/7. 24/7 o whole day na nangyayari sa amin. So ito na nga, i-share ko sa inyo yung mga paid moments ko with Kuya Lloyd and mga bakla na hindi talaga namin nasasabi sa vlog or siguro may idea kayo. Ito mga sasabihin ko is good vibes lang talaga. Wala tayong badges kasi syempre ayoko naman nang magbigay pa ng mga badges ngayon. Meron ako ditong sinulat na 11 and itong 11 na to is galing lang sa akin own idea. For sure marami pang mga ganaps na hindi ko masasabi dito. Pagpasensyahan nyo na ako, tumitingin ako sa phone ko kasi ayokong may ma-miss akong sasabihin or ganaps, ganyan. Kasi ako talaga, pag nag-vlog talaga ako, sinusulat ko talaga para at least masabi ko ng maayos sa vlog. Kasi ang hirap dun kapag in-edit mo na, tapos meron ka palang nasabing kailangan sabihin na hindi mo nasabi. Ang hirap nun, parang hindi magiging kompleto yung vlog. So wag na natin patagalin, simulan na natin yung mga paid moments ko with Kuya Lloyd. Nangyinis ko talaga si Kuya Lloyd kasi alam mo, pag nanonood ako ng vlog niya, yung mga vlog namin before, yung pangupa ko, natatawa talaga ako. Sabi ko, ano, grabe, yung pangit ka talaga siguro. Tapos, ayun yung paing-ira, nagkandang-ganda ko sa sarili ko. Tapos si Kuya Lloyd, malditang-maldita sa akin kasi, maldita talaga ako before kasi inaamas ako ng hormones. Pero, alam mo yun, na-appreciate ko si Kuya Lloyd kasi inatanggap niya talaga yung nangyayari sa akin. Kasi alam niya rin talaga kapag nag-hormones ka, dalating ka talaga sa point na magiging maldita ka. Ganon. Dahil sa panonood ko sa vlog si Kuya Lloyd, nagkama pa ako dito sa idea na to, na gawin tong vlog. Number 1, kapag may bagong vlog na i-release si Kuya S sa kanyang YouTube channel, is meron pa premiere. Ayan, favorite moments ka to kay Kuya Lloyd kasi before, kapag gumagawa kami ng mga LC Learn, ng mga challenge, ng mga vlogs, si Kuya Lloyd kasi bago niya i-public yan, chinecheck niya yan. So, nangyayari, minsan kasi si Kuya Lloyd, napapadala siya sa BNT house, doon sa may bahay nila, doon sa 3rd floor, doon si Kuya Lloyd lagi kasi malakas internet noon. Tapos bago niya i-release yung video, mga bakla, panoorin mo natin yung vlog natin kung ano, eksena, may mali ba, may kailangan ba tanggalin, or may kailangan ba dagdagin, ganyan-ganyan. Nakakamiss na kasi bago i-public ni Kuya Lloyd yung vlog, pinapanood namin. Nakakamiss lang, tapos tatawa kami, love trip, ganyan-ganyan, tapos ay, bakla, boring ka dito, ganyan-ganyan, ay, bongga, na kami. Tapos, eksena pa namin, no, pinapatinik ko yun yung ilaw, para, at alam mo yun, parang nasa sinihan. Kaya, yun lang, nakamiss lang yung ganong moments na bago mag-release si Kuya Lloyd ng vlog before, is pinapanood mo na namin, kasi gusto nga ni Kuya Lloyd makita kung okay may video. Si Kuya Lloyd kasi pagdating talaga sa vlog niya, perfectionist siya. Ayun yun yung may mali na may pangit. Ayun ni Kuya Lloyd ng gano'n. Maarte si Kuya Lloyd pagdating sa vlog niya. Number 2, palapit na birthday ni Kuya S. Eto, lap trip to kasi, alam nyo ba, may ira talaga sa buhay namin. Kapag palapit na yung birthday ni Kuya Lloyd, eto yung time na nagagalit siya sa amin. So, ang ending, ang mga bakla, hindi nakakasama sa outing. Naiinggit. Ang nakakasama lang sa outing talaga lagi. Yan, si GM for sure, kasi kamag-anak. Tapos si Jeko. Kasi si Kuya Lloyd, kapitbahay lang niya lang sila Jeko. So, yung mga family ni Jeko, yung mga kapatid nakakasama kasi malapit si Kuya Lloyd sa mga kapatid ni Jeko. Kahit si Jeko, syempre, napapasama siya. Tapos kami mga bakla, ending, wala, sa kaingin lang. Tapos siting kami ng my day, nasa outing sila nakakaingit. Mga bakla, ingit na talaga kami, na nagsisisi kami na, yan kasi ginayat natin si Kuya Lloyd. Nahuli natin yung pikon niya kaya hindi kayo kasama sa outing, gano'n. Ewan ko ba, may ganung eksena kami dati na kapag palapit na yung birthday ni Kuya Lloyd, yun yung time na nabibisit namin siya. Ang ending, ang mga bakla, imbis na makasama sa outing, excited na may swimsuit na, ready na yung pang outing, hindi nakakasama kasi nagagalit si Kuya Lloyd. Number 3, kapag may shooting, may pick kaming natatanggap. Ako kasi, yung pinagkukompute ni Kuya Lloyd before, sa kanyang YouTube channel. Kasi kami mga bakla, kapag may exposure kami sa vlog niya, is meron kaming automatic natatanggap. Doon ni Kuya Lloyd pinapalagaan yung effort namin. Kaya alam mo, blessed talaga kami nakilala namin si Kuya Lloyd. Kasi kumikita kami sa kanya. Before kasi ang eksena namin, pag sumasama kami sa vlog niya,
wala kaming bayad. Okay na sabi nyo, kasi sino ba kaya ng exposure, di ba? Tapos that time yung wala pa kaming bayad, tuwang-tuwa kami ng mga bakla. Hindi namin iniisip ng mga bakla yung matatanggap namin. Ang mahalaga sa amin, mapakita kami sa vlog ni Kuya kasi that time, ay yung pa yung pay more pa kami. Siyempre, pag hala na sa vlog ka, niload ka din, nasikat yun, oh. Siyempre, mga bakla, lalaki yung ulo. Well, normal lang naman yung parang, lumalaki yung ulo mo. Pero wag naman yung, wag naman yung OA. Pero that time kasi, parang, parang ang taas ang tingin sa sarili mo kapag nakikita ka sa vlog ni Kuya Lloyd. Tapos yung tumagal na kami kay Kuya Lloyd, yun na yung time na may bayad na kami. Sa main channel ni Kuya Lloyd, ang natatanggap namin is 1,500 to 1,000. Tapos kapag sa vlogs niya naman, lang yan, 500 pesos. Ayun yung minimum na natatanggap namin sa vlogs niya kapag meron kaming exposure. May mga times pa na nagkakaroon ako ng extra credit kasi minsan nagustuhan ko yung work ko. Kasi ako kasi alam niyo na mamukha akong pera, magaling ako sa pera. Pag sinabi ko yun, Jobeng, computing mo yung mga kasama sa vlog. Ganyan, computing ko yan. Tapos within the day, nabibigay ko nagagay credit yung mga kasama. Kaya na-amiss na, ay kapag ang bilis, bibigyan ka to ng extra money. Number 4. Kapag may BNT na magbe-birthday, automatic meron 5K kay Kuya Els. Ayan, true to. Alam to ng mga bakla. Alam nyo nga minsan, kapag yung mga bakla, well ako talaga. Kasi ako naman nakaka-experience dito. Kapag palapit na yung birthday ko, January 17, ito yung era na nagpapakabit ako. Ito yung era na nagpapakabit ako kay Kuya Els. Siyempre, parang yung matagap akong 5K, diba? Tapos, ang mga bakla, ganun din naman sila. Nag-expect na rin sila na, magbe-birthday ako, 5K ako. Hindi ko kung kanina nagsimula yung 5K pag birthday mo may 5K ka. Feel ko kay Jeko nangyari yun eh. I don't know, pero alam mo minsan ginagawa na namin katuwaan yan. Simula nang nawala si Kuya, ginagawa. Especially si Bepang. Tawag yan, natatutuloy ako. Pag bakla birthday mo, may 5K ka doon kay Kuya S, punta ka muna doon sa langit. Tapos ang consequence, hindi ka na makakabalik dito sa lugar. Ganun yung eksena. Kaya nakakamiss na kay guide kasi before talaga, kapag magba-birthday ka, may nakablog pa 5K kay Kuya Lloyd. 5K is 5K, dati yung 5K, wala kang bagay na yun. Hindi pa naman yung buhay si Kuya Lloyd, hindi pa naman talaga kami nakakawak ng bonggang pera, kaya para sa amin, kapag may 5K ka, bongga na rin kasi panghanda na rin yun. That time naman, wala kami sariling YouTube channel. So, wala pa kaming ibang source of income. Tapos, kapag birthday ng mga bakla, si Kuya nagpa-provide ng handa, ganyan. Kaya nakamiss na kasi, alam mo yung grabe rin yung sacrifice sa amin ni Kuya Lloyd. Kapag may birthday o may special occasion, hindi niya talaga pinapalagpas. Ginagawa niya talaga yung special. Number 5, 12 Days of Christmas. Ito yung isa sa mga fave moments ko with Kuya Els. Kasi ako, napapasama ako sa mga ganitong eksena. Kasi dito sa 12 Days of Christmas, malaki ang bigay ni Kuya dito. Kasi special event niya to eh. Special ganap niya to sa kanyang vlog. Ginagawa ni Kuya yung 12 Days of Christmas, September pa lang. Kasi bongga talaga yung 12 Days of Christmas si Kuya. Napapanood niyo naman yan. Tapos ako napapasama ko kasi kailangan si ni Kuya ng assistant, ganyan. That time naman hindi pa ako magaling mag-hawk ng camera. Ang magaling pala mag-hawk ng camera, si Lingwell at si Aya, sila talaga yung napapasama ni Kuya. Tapos ako, parang pandagdag lang o parang pampasaya, ganon. Nakakamiss kasi that time, kapag kasama ka sa vlogs, syempre 12 yun, tapos 3,000 per vlog, so 3,000, tapos pag kompleto ka, 12, o 36,000 mo tatanggap sa December, malaking bagay na yun. Ay, mapapasko ko may 36,000. Minsan kasi yung 12 Days of Christmas si Kuya, hindi na sa Paranaque nagaganap. Minsan umabot pa kami ng Baguio, umabot pa kami ng Cebu. O, tapos dapat kasama ko sa Bohol, kaso di na ako sumama kasi may pasok ko sa school. Sabi ko kay Kuya, okay lang kahit di na ako pumasok, makasama lang ako ng Bohol. Niya, hindi, umuwi ka muna. Umuwi ako, tapos sila ay kasama nun sa Bohol. Ako, umuwi ako ng Paranaque nun, galing Cebu. Number 6, surprise me word. Pag sinabi ni Kuya Lloyd yung word na surprise me word, kabahan ka na. Kasi may mga times kapag nagpapabili si Kuya Lloyd, babe, bilang mo nga ako sa karinderya ng ulam, ganyan. Tapos, pag tinanong mo, Kuya, anong bet mong ulam? Tapos pag sinabi niya surprise me word, dun ka nakabahan. Kasi dapat ma-surprise mo si Kuya Lloyd. Dapat, kapag binila mo na siya ng pagkain, dapat yung magugustuhan niya, hindi yung ayaw niya. Kasi kapag ayaw niya, syempre magalit si Kuya Lloyd, magtatampo, ganyan. Ayaw naman namin ng mga bakala yun na magalit sa amin si Kuya Lloyd, kasi ibo magalit si Kuya Lloyd. Parang takot talaga kami sa kanya. Minsan nga parang mas takot na kami sa kanya kaysa sa magulang namin eh. Number 7, dapat kapag may sinabi, ang haba naman ito, dapat kapag may sinabi or kinuwento kang nakakatawa, make sure mo na mapapatawa mo si Kuya Lloyd o mapapangiti mo. Kasi for sure,
ilalekizon ka niya or sasabihin niya, ikaw, papansin ka dahil sa nasira kwentuhan. May mga times kasi kapag nakatambay kami sa bahay ni Kuya Lloyd, kikwentuhan kami, tatawanan, tapos ayaw kasi ni Kuya Lloyd, yung tawanan, mapuputol. Meron kasi sinabing boring, hindi interested, ganyan. Ang laging ganito, si Limuel. Kasi may mga, si Limuel, may mga sinasabi siya before na, na unrelatable, tapos hindi nakakatawa. So, minsan, ang nangyayari, si Kyle kasi, syempre nakikinig na siya habang nagla-laptop yan. Tapos tatawa, ganyan. Tapos, pag hindi na siya natawa, syempre pag natawa si Kyle, hindi na rin kami natatawa. Tapos nagtitingilan na kami nila Aye. Tapos biglang na-like na ni Kyle si Limbel. Okay ka na? Gano'n, nakakamiss lang. Isa yung sa mga fave moments ko with Kuya Lloyd. Kasi, nakakatawa talaga. Napapagya si Limbel. Si Limbel lagi nagaganon na nalalike ni Kuya Lloyd. Number 8, versus challenge. Sa mga hindi nakakaalam, versus challenge, yung pinakamahirap na vlog na ginagawa namin. Kasi dapat sa vlog na to, kwela ka, nakakatawa ka. Kapag wali yung mga sinasabi mo, automatic niyan, wala ka masyadong exposure sa vlog. Kasi kinakat kasi Kuya Lloyd yung mga moments or sinasabi mo na hindi nakatawa kasi ayaw ni Kuya talaga na mahaba na vlog. So, sinasama lang ni Kuya doon yung mga nakatawang vlog. Kaya, kapag versus challenge, dapat talaga lahat ng mga sasabihin mo nakakatawa para marami kang exposure. Number 9, ito naman yung hindi namin kaya mag-vlog na nandiyan si Kuya Lloyd. Kasi, si Kuya Lloyd kasi perfectionist siya. So, ayaw niya na may nasasabi kami sa vlog na hindi dapat sabihin. So, syempre, minsan kasi pag nagwa-vlog ka, ayaw ma-interrupt ka. Kaya ang ginagawa namin, hindi namin kaya mag-vlog talaga nandiyan si Kuya Lloyd. Kaya kasi bongga, ni ibang level si Kuya Lloyd. That time, nagsisimula pa lang kami mag-vlog. So, hindi namin kaya mag-vlog. Kaya kung mapapasin nyo, sa mga vlogs ko before, wala dun si Kuya Lloyd. Or, siguro kung meron man, pahapyaw lang, hindi talaga overvlog ano si Kuya Lloyd. Kasi si Kuya Lloyd talaga, nakaka-intimidate siya pagkasama sa vlog. Meron niyang era before nung nag-video si GM sa kanyang vlog, sa kanyang YouTube channel. Ayun yung time na umiyak siya. Yung video niya nun yung yung microscope sa tigyawat, gano'n. Umiyak siya nun kasi na pinagkasabi siya ni Kuya na, may mali kasi nasabi. Si GM umiyak nun. Tapos si Madam Ellie din, hindi niya rin kaya mag-vlog nun dyan si Kuya, nahihiya siya. Well, si Kuya kasi ibang level naman na, kaya hindi naman nakakapangbaba. Parang nakakaya talaga mag-vlog ni Kuya Lloyd kasi Kuya Lloyd na yun, ibang level yun. Kaya lang namin mag-vlog ng mga bakla kapag wala dyan si Kuya Lloyd. Number 10, alam nyo ba may era sa life namin na sa bahay na kami ni Kuya Lloyd tumitira. Actually, uuwi na lang kami kapag maliligo. Parang doon na kami tumitira, doon na kami natutulog. Kasi that time, ang mga bakla, kami niya, patay gutom pa kami na. So, kaya nun kami kay Kuya Lloyd kasi maraming pagkain. Si Kuya Lloyd, pag kumakain si Kuya Lloyd, kasama kami mga bakla. Hindi sinasama. Pag nandun kami mga bakla, tapos kakain siya, isasama niya rin kami doon. So, mga bakla, inaraw-araw na. Tapos sinasabi pa nga ni Kuya Lloyd before nun, na mga bakla, umuwi naman kayo sa bahay nyo, baka inanap na kayo ng mga nanay-tatay nyo. One of the reasons kung bakit din kami nakila Kuya Lloyd, kasi that time, si Kuya Lloyd, kapag bored siya, minsan bigla-bigla siya nag-aaya. Mga bakla, punta tayo ng SM, ganyan. Kung sinong nasa bahay ni Kuya Lloyd, yun lang yung makakasama. Kaya excited namin, hindi na kami maalis sa bahay ni Kuya Lloyd para if ever man gusto mag-aya ni Kuya Lloyd na lumabas. Andun na kami. Si Kuya Lloyd kasi ayaw nyo na mag-chat sa GC na mga bakla sinong free. Aalis kami. Ayaw nyo na mag-chat ng ganun kasi mga bakla mababagal kumilos. Kasi Kuya Lloyd pa naman, kapag may time na tinamad na yun, hindi na tutuloy yan. Kaya kapag sinipag siya pumunta ng SM, dapat agad-agad na. Kaya kung sino lang nasa bahay ni Kuya Lloyd, yun na yung mga kasama. Ang mga lagi nakasama sa ganyang ganap, si Aye. Actually, parang si Aye lang lagi. Tapos si GM. Tapos yung mga ibang bakla. Tapos si Jessica laging nakasama yan. Tapos yun lang, yung ibang bakla like parang lang, swertihan na lang. Kaya may mga time din talaga na mag-alam ko alis si Kuya Lloyd. Nandun ako sa bahay niya, makakaramdam ka dapat. Number 11, ito na yung last natin. Alam nyo ba, before may ginawa kang video na huling video namin ng bakla ng taon, ay talaga yung time na wala ng bakla ng taon, buwag na kami. Kasi yun yung time na galit sa amin si Kuya Lloyd. Hindi ko na matandaan yung rason pero madami na kasing beses na nagalit sa amin si Kuya Lloyd. Kaya eto, hindi ko na matandaan. Pero, ayun yung time na pinagawa niya kami ng last video. Well, i-input ko naman dyan yung screenshot. That time, nag-iyak talaga kami ng mga bakla niyan kasi kami ay talaga naming mabuwag ng BNB. Kasi syempre, malaking bagay sa amin yung bakla ng taon and hindi naman namin masisisi si Kuya Lloyd
kung balak niya buwagin yung bakla na to. Kasi siya naman yung gumawa nun. Siya yung nag-isip ng concept. And pagkatapos namin gawin yung video, bigla nagbago yung utak ni Kuya Lloyd na, mga bakla, punta tayo ng SM. Tapos ano kami mga bakla, bigla kaming naliwanagan. Ay, hindi mo naliwanagan. Okay, nang liwanagan. Bigla kaming na-happy kasi, hala, hindi, eme-eme lang pala yun. Pero alam talaga namin na hindi eme-eme yun. Feel ko, kaya nagbago isip ni Kuya Lloyd kasi that time, parang naging sincere siya sa amin. Kasi, ay talaga namin talagang mabuwag yung bakla na to. Nag-iyakan kami noon, ganyan. Pero tinanggap na rin namin sa sarili talaga namin na ayun na yung last video namin, pamamaalam. Kaya kung mapapansin sa vlog na yon, wala talagang, it's a prank, ganyan-ganyan. Kasi wala talagang plano na prank yun. Totoo talaga yun. Kaya thankful kay Kuya Lloyd kasi hindi talaga kami binuwag. Kasi kung binuwag niya kami that time noon, wala nang bakla ng toon. Yun talaga yung era na parang yung wala talagang bakla ng toon. Kasi ina yung galit sa amin ni Kuya Lloyd. Hindi ko maisip kung anong pinaka-irason nun eh. Basta lahat ata may kasalanan, I don't know. Pero, ayun, nakakamiss lang kasi hindi niya kami binuwag. So, ayun lang yung mga nalista ko dito. For sure, meron pa akong mga hindi nasama. Pero, ito yung mga some favorite moments ko with Kuya Lloyd na hindi namin napapakita sa vlog or nasasabi. Kasi syempre, hindi naman maabot yung vlog si Kuya ng Tony Folder na reality show. Pero, alam mo kung boy si Kuya Lloyd, kung may reality show din kami, biglang saya nun. Mga bakla nag-aaway sa pagkain, mga bakla patay guto, mga bakla hindi nag-toothbrush, mga bakla di naliligo, mga bakla abot patukin. Alam mo yun? Grabe, nakakamiss. Meron din naman mga moments na malungkot, pero hindi ko na sinama dito sa vlog. And ang main purpose na naman ng video natin is happiness. Kaya 11 na yung nasulat ko. And for sure naman, marami pa kami mga ganap kay Kuya Lloyd. Ito talaga yung mga naisip ko kinagabihan. Kasi lagi ako gabi nanonood. Tapos yung nanonood ako kinagabihan, nasulat si bakla ako, ano nangyayari. Pag madaling araw kasi active yung utak ko, kaya nasulat ko tong lahat. So yun lang mga mama, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe to my YouTube channel at sa YouTube channel ng Baklang Taon. And see you on my next vlog. Bye!